Mga hindi po kaalyado, mukhang mauuna pa pong makulong. Partikular po, nariyan po yung, eto gulat na gulat ako sa mag-inang akala ko kasi 'di ba dalawang bata yan, si Congressman Mio Mio Barsaga at saka to si Congressman Libiste. Sabi ko nung una, putya mukhang nadihado si si Congressman Barsaga, tinanggal sa pagiging congressman. Iniisip ko pa nga, bakit kasi hindi niya gayahin si Libiste? Kita mo, hanggang ngayon congressman. Yung pala, inihahanda lang po si Libiste, no? Talagang wala talagang patatawarin itong mga tao sa gobyerno. Ano po sila? Si Libiste po, dalawa po yung kinakaharap na kaso ngayon. Ito po yung kaso niya sa yung solar energy. Kasama niya yung nanay niya. Ayon sa ombudsman, hindi raw po magkakaroon ng prangkisa. Kasi ang bintang kay Loren, siya yata yung chairman noon ng energy sa Senado. Kaya kung hindi daw dahil kay Loren, hindi magkakaroon ng prangkisa itong kanyang anak. Pero at saka yung isa pa, ito pong di umano ay gagawa nila ng usap itong si Ralph Recto, no? Si E.S. Recto, iuugnay nila sa mga chiching, tapos gagawa nila. Tindi, no? Alam niyo po, sa totoo lang, napaka imaginative nitong nasa yung NBI, tsaka tong ombudsman, no? Nagagawan po nila ng paraan para makasuhan po yung mga hindi nila kaalyado. At saka yung kung sino pa, yung formula yata nila yung sinabi ni Lacson eh. 'Di ba ang sabi niya, kaya raw nila prioritize yung Taguig dahil ang daldal ni Cayetano, no? Kung sino po yata yung madadaldal, yun po yung pinoproyekto nila. Dalawa po ang ikakaso, nilulutong kaso. Ang galing po nila, no? Napaka-creative ng ombudsman tsaka nitong NBI. Kasi nagagawan po nila ng paraan ang lahat ng mga gusto nilang makasuhan. Nahanapan po nila ng, hindi ko po alam kung nagkakataon lang na nahahanapan nila ng kaso yung mga kritiko, yung mga sinasabi ni Lacson na madadaldal, sila yung nakakasuhan. Sila yung posible magkaroon ng kaso. Samantalang yung binanggit sa SONA, Martin Romualdez, wala na po tayong balita. O yung ilang araw bago mag-SONA, in-announce. Nag-announce po bago ang SONA, ilang araw, na magtataas ng aumento sa sahod, 85 pesos. Pagkalipas ng ilang araw pagkatapos ng SONA, pinigil ng RTC. Kaya sabi ko, putya, alam nyo, ang dami palang magagaling na tauhan o kaalyado itong si BBM. Sana sa totoong trabaho, no? Kung yan sana ginawa ninyo nung paano nyo mahuhuli sa simula pa lang. Paano mahuhuli yung mga smugglers, yung mga price manipulators, kasi yan yung pinagmula ng mga unang issue. Oh. Paano nyo i-entrap ito? Na-i-entrap po nila lahat eh. Lahat. Ang titindi po ng mga kaso, daig pa natin yung mga Hollywood eh. Para na tayong sa Amerika na meron pang parang Epstein na gagamitin yung mga chiching, no, para idiin itong si Ralph Recto. Hindi nga eh. Kaya nga nagtataka ako, talagang nakaabang na lahat, no? Nakaabang lahat. Yung sinasabi nila na iisa-isahin sila, totoo pala.
Talagang matatandang tao 'to. Yung may sakit, 'di ba? 'Pag may lagnat ka, 'di ba, yan royal nung araw, eh. Sa mga bandang probinsya, tawag pa diyan sa Bulacan, debote. Oh, yan, debote tawag diyan, eh, sa soft drinks. Kasi delata, 'di ba? Delata yung mga canned goods, yung mga soft drinks. No, natuwa nga ako nung tawag ng mga matatandang tao. O yan, bilhan mo ng debote. Debote, ano yung debote yan? Soft drinks pala ibig sabihin ng debote. Balik na po tayo rito sa tinatalakay natin. Napakamaparaan po nila. Sabi ko nga, kung ganitong mga tao, ginamit lang po nila yung kanilang talent para ma-resolve yung mga problema ng Pilipinas. Di ba? Kasi napakamaparaan eh. Si Auntie Claire na nga, si Auntie Claire na lang po, talagang lahat kayang sagutin ni Auntie Claire eh. Henyo. Ngayon, bumibilib na ako kay Auntie Claire eh. Henyo eh. Lahat ng problema na ikokonekta niya sa mga Duterte, gaano kahenyo si Auntie Claire. Nakakabilib din minsan eh. Okay. Isa-isahin po natin, no? Ano ba tong mga napipintong kaso at saka bakit parang imposible? Katulad po nito, NBI Director Matibag ipapatawag sina Congressman Leandro Libiste at ex-Congressman Jing Paras kaugnay sa umano'y frame-up kay E.S. Ralph Recto. Halos lahat na po kasi si Jing Paras, matagal na pong ano yan, di ba? May vlog din yan eh. Matagal na pong umaatake yan. Ngayon, sinabay-sabay na nila. Tapos, hindi lang po yan, parang idinadamay pa rin si Kusi. Yung chairman ba si Kusi ng PDP Laban? Basta mataas din yung tungkulin kasi president si Baste. Chairman yata si Kusi. Ang galing po nila na maugnay-ugnay. Akala ko si Leandro Libiste lang po yung magkakakaso dyan sa solar na yan. Pati si Ligarda na naitawid nila eh. Ang problema lang, masyadong one-sided, no? Okay sana. Ako wala akong problema eh. Kasi iimbestigahan naman yan eh. Makakasagot naman si Alan Peter Cayetano eh. Alam niyo po, eto na ang sukatan ko ha. Sa mga kritiko ng pamahalaan o sa miyembro ng minority, eto lang po ang sukatan ko na dyan eh. Pag bumaliktad, may kasalanan. Kasi yung mga walang kasalanan, hindi po, andali lang siguro, no? Andali lang siguro sa mga Duterte na ginigipit na sila matagal na. Andali lang siguro na makipagkutsabahan, titigilan na sila, pero hindi po eh. Hindi po kailanman natakot yung mga Duterte, kaya lahat po sila kaso eh. Kaso apan kaso. Si Baste, pinag-aaralan na rin yung magugulat na lang po tayo, yung mga sinabi niyang Romanov, yung sinabi niya na isang ulo lang. Ginagawa na po nila yan ng kumbaga tinatarbaho na yan. Sabi ko nga, kung etong pagtatarbaho ninyo sa mga kaso ng mga kritiko o hindi nyo kaalyado, kung gaano sana sila kahusay, ginamit nila sa totoong proyekto, baka maganda ang Pilipinas kasi nakakabilib din minsan eh. Paano nila napagtatagni-tagni yung mga sinabi pati nga si Baste Duterte nagugulat eh. Napakahusay ng mga imagination eh. Yung sinabi niyang ulo, yung sinabi niyang Romanov, napagdugtong-dugtong na para magawa ng kaso. Huwag kayong mag-alala. Yan na naiisip ko eh. Kakasuhan to si Baste, pagdudugtong-dugtongin niya Romanov, yung sinabi niya na ulo ni Marcos, etc. etc. Si Pulong, magkakaroon din yan.
Kaya all out na si BP Sara eh. Alam nyo, natutuwa po ako kay BP Sara. Matagal na naming hinahanap yan. Noon kasi masyado silang nag-legal-legal. Di ba? Nung panahon ni Kaufman, yung si Kaufman pa yung lead. Parang sige, paubaya natin kay Kaufman ang lahat, dalaw-dalaw lang tayo. Pero mukhang hindi na po sapat eh. Mukhang talagang kinakailangan ibunyag ni BP Sara. Ako, sinusuportahan ko yung ginagawa ngayon ni BP Sara. International yung kampanya niya. Nangangampanya po siya para mapalaya si Tatay Digong. Nananawagan na siya. Hindi na po siya yung nag-iingat-ingat. Wala rin eh. Nag-iingat sila sa pagsasalita para hindi maapektuhan si Tatay Digong. Nakakulong pa rin. Eh bumanat na sila. Banata na nila yung ICC. Tignan nyo ngayon, naapektuhan sila. Sumasagot yung ICC. Nagiging defensive sila Trillanes, nagiging defensive itong mga to. O, si Adjong, ano sabi ni Adjong? Nangangampanya na raw si BP Sara. Anong koneksyon? Eh di mangampanya rin kayo. Ganun talaga ang politiko. Ang politiko po, buong buhay niya, nangangampanya yung mga yan. Iba po mag-isip ang mga politiko. Ang politiko po buong buhay. Para po ang focus niyan, katatapos lang ng eleksyon, nagpaplano na kagad yan para sa eleksyon na susunod. Eh kayo tatagal nyo na sa politika, hindi po lalo na yung national. Siguro yung mga congressman, dyan lang kayo tatakbo sa lugar ninyo. Hindi kayo gano'n nagpaplano, pero po sa national level, ang plano po niyan, mahabaan. Eh si Martin, ang tagal nagplano niyan eh. Ngayon, wala na siya sa ano.